Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Nakuha ng Los Angeles Clippers ang comeback overtime win kontra sa Utah Jazz sa score na 120-116. Nagliyab nga sa game na ito si Norman Powell at gumawa siya ng 41 points, ang second 40-point game niya sa kanyang career. 32 points, 10 rebounds, 7 assists, 3 steals, and 2 blocks din ang former MVP James Harden. At 12 points, 7 rebounds, 6 assists, 3 steals, and 0 turnovers si Ben Simmons sa 27 minutes niya sa kanyang Clippers debut. On 4 of 5 shooting din sa field yan mga kaibigan. Ang former number 1 pick nga for the longest time ay tinatawag na overpaid dahil nagtatala siya ng ganitong mga stats habang sumasahod ng mahigit 35 million per year. Ngunit ngayon nga ay malaking steal na ito para sa Clippers dahil nagtatala siya ng ganitong stats at may sahod lamang siya ngayon na $755,000, not even 1 million mga kaibigan. Kaya naman malaking steal ito para sa Clippers at kayang-kaya niya nga gumawa ng mga stats na 8 points, 8 rebounds, and 8 assists per game while playing excellent defense. Imagine being different but similar version kay Draymond Green sa sahod na less than $800,000 at ilalagay mo ito sa team na may James Harden, Kawhi Leonard, Norman Powell, Derrick Jones Jr., Ivica Zubac at iba pa. Solid pickup nga ito para sa LA Clippers. Sa palagay nyo ba ay magandang fit sa Clippers si Ben Simmons mga kaibigan? Habang si Damian Lillard naman ay mukhang bumabalik na nga ang dati niyang laro at unti-unti na siya nagiging komportable sa Milwaukee Bucks. Bukod sa gumawa siya ng 43 points, 7 rebounds, and 8 assists at 38 points, 5 rebounds, and 7 assists the last 2 games, si Lillard nga ay may average ngayong season na 26 points, 5 rebounds, and 7.5 assists per game. Sa huling taon niya nga sa Blazers ay nag-average siya ng 32 points per game at bigla itong bumagsak sa 24 points per game lamang last season sa kanyang unang taon sa Bucks. So good sign nga ito para sa team ng Bucks na gustong makipagsabayan pa din sa mga top team sa East na tulad ng Cleveland Cavaliers, Boston Celtics at New York Knicks na may mga star players na nasa kanilang prime years pa. Habang bad news naman sa mga fans ng Dallas Mavericks dahil lang initial 2 weeks na pagiging out ni Daniel Gafford, ngayon nga ay minimum na ito ng 6 na linggo dahil sa grade 3 right MCL injury. Kaya naman inaasahan na walang Anthony Davis, Daniel Gafford, Derek Lively at Dwight Powell ang Dallas Mavericks sa susunod na buwan. Si Lively nga ay sa playoffs na o malapit na sa playoffs na ito makakabalik. Si Davis naman ay out ito indefinitely, ibig sabihin ay wala pang ang timetable ang kanyang injury. So definitely not a good news para sa mga Mavs fans na hindi pa din nakaka-recover sa balita ng pag-trade sa kanilang franchise player noon, Luka Doncic. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?